Good morning mga ka-garden. Today ay pag-uusapan natin yung isa sa nasa top 10 list ng mga halamang gamot ng Department of Health at ito po ay ang sambong. Ang sambong po ay may scientific name na Blumea balsamifera at ito po ay native sa mga Southeast Asian countries katulad po ng Pilipinas. Ito po ay tumataas ng hanggang 4 na metro at ito po ay sobrang dali lamang na alagaan. Pwede nyo po silang itanim sa mga containers or pwede naman po na direct dito sa ating soil, dito sa ating garden. Ito po ay matagal na ginagamit bilang halamang gamot, hindi lamang sa ating bansa kundi sa iba pang bansa dito sa Asia. Ito po ay nakakagamot sa sipon, sa ubo, or sa mga tao po na may sakit sa kidney. Yung pag-inom po nito ay nakakapagpadalas ng pag-ihi which is nakakatulong daw po para malusaw yung mga bato sa ating mga kidneys. At then, okay din po siya or mainom siya sa mga taong may UTI and nakakababa din po siya ng ating blood pressure. Ito po ay binansagang cure from nature, pero bago nyo po ito gamitin, maigi po na mag-consult muna kayo sa inyong mga doktor, lalo na po kapag may mga iniinom na kayong pang-maintenance or mga iba pang gamot, at lalong-lalo na po kapag kayo ay buntis. So, yung doktor nyo po yung mag-a-advise sa inyo kung okay lang po ito na walang magiging side effect sa inyo kapag ito ay inyong ininom. Pwede po natin gamitin pareho yung fresh at saka yung dried leaves ng ating sambong para gumawa ng tsaa at yun po yung ating iinumin kung ito po ay gagamitin natin bilang isang halamang gamot. Para sa tsaa, pwede po kayong maglagay ng 10 piraso nitong sambong leaves sa 1 litro ng tubig. Tapos pwede nyo po siyang inumin ng 3 beses sa isang araw. Dumako naman po tayo sa plant identification. Okay, so para ma-identify nyo kung ito nga ay sambong, yung dahon po nito ay kailangan ganito ang itsura at pahaba at medyo magaspang po yung mga dahon niya, lalo na po yung mga matured na dahon sa may bandang ilalim. Sa pag-aalaga naman po, yung sambong po ay hindi siya mahirap alagaan. And maigi po na itanim nyo siya dun sa area kung saan nasisikatan ng araw ng at least 4 to 5 hours a day. Para hindi rin po tayo mahirapan na mag-harvest, then maigi po na itop po natin yung ating mga halaman para dumami po yung kanyang mga branches. And then pag kailangan na natin, hindi po siya masyadong mataas. At saka kahit pinagpuputol na po natin siya, ayan o, ang bilis pa rin po niyang tumubo at magkasuwi. Ayan. And then, yung kanyang ugat, tumutubo rin po yung mga bagong halaman kapag yung kanilang ugat ay nag-spread sa lupa. Kaya kung makikita nyo kung saan-saan na nakatubo yung mga bagong halaman na sambong dito sa garden ng mama ko. Kasi nga sobrang dali lang po niyang dumami at alagaan. Sa pagdidilig naman, hindi rin maselan tong sambong kasi para lang talaga siyang ligaw na damo. Ayan, so kahit mainit, kanya nakakatagal sila, and then, pero nagtathrive din talaga sila kapag tag-ulan na. Pero maigi din na tinitingnan nyo yung inyong soil na dapat po ay hindi siya naiimbakan ng water kasi pwede rin po na mamatay yung ating halaman kapag sobra po sa tubig. Sa pagtatanim naman ng sambong, pwede po tayong magpatubo galing sa seeds. Pwede din po siya sa cuttings and pwede din naman dun sa mga root cuttings, yung pinakita ko kanina na sumibol doon sa side ng mga malalaking puno niya. So, yung suwi kung tawagin nila. And make sure na may ugat na po yung kukunin natin para alam natin na mabubuhay yung kinuha nating halaman. Kung sa cuttings naman po, piliin na lang po natin yung medyo mas mature na para at least, diba, alam natin na mas mataas yung chance na mabuhay sila kaysa dun sa mga medyo baby pa na mga branches. Pag sa seeds naman, pwede nating i-harvest yung seeds and then itanim na lang natin ulit dun sa lupa or dun sa ating mga tray or containers. And hindi din naman po sila mahirap na patubuin. Pero yung pinaka-shortcut talaga is yung suwi niya, yung may ugat na tumubo doon sa lupa, malapit doon sa main na halaman. Actually, pwede nyo rin pong pagkakitaan tong sambong. May mga gumagawa na po ng mga capsules. So, yung pinapowder nila tapos nilalagay dun sa mga capsule bilang herbal medicine and supplement. And then, yung iba naman is nagtitinda ng mga seedlings. Yung isang seedling po sa mga nursery is nagre-range siya ng 100 pesos to 200 pesos. So, depende sa laki.
Ayan, yung about sa sambong, and I hope po na may natutunan kayo, and happy gardening everyone. So thank you for watching this video. Bye!